Ngayong araw po mga kaibigan, June 16, 2025, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit na balita sa mundo, ang malalim na airstrike ng Israel sa loob mismo ng Iran. Tatalakayin natin kung ano talaga ang nangyari ayon sa ulat ng Times of Israel. Ano ang mga posibleng epekto nito at bakit napakahalaga nito sa kasalukuyang kalagayan ng gitnang silangan. Ayon sa detalyadong ulat ng Times of Israel, isang serye ng malalalim at organisadong airstrikes ang isinagawa ng Israel laban sa Iran na maituturing bilang isa sa pinakamatapang at sensitibong military operation sa kasaysayan ng alitan ng dalawang bansa. Hindi ito simpleng pag-atake lamang sa border o gilid ng teritoryo. Sa pagkakataong ito, pumasok umano ang Israeli forces ng malalim sa loob ng Iran at tinarget ang ilang critical na pasilidad. Ilan sa mga pangunahing target ay ang mga energy facilities, radar systems, missile launchers at maging ang isang military refueling aircraft sa Mashhad Airport. Ang Mashhad po mga kaibigan ay napakalayo mula sa Israel. Ibig sabihin, hindi ito isang simpleng airstrike lang, kundi isang malawakang operasyon na nangangailangan ng precise planning, aerial navigation at intelligence coordination. Ang pagkakapili ng lugar ay hindi basta-basta. Ito ay isang signal na ang Israel ay kayang magpadala ng military forces nang hindi napapansin o nahaharang kahit sa pinakaloob-loob ng teritoryo ng Iran. Ayon pa sa ulat, kabilang sa mga namatay sa operasyon ang isang matataas na opisyal sa panig ng Iran, si Mohammad Kazemi, ang pinuno ng Iranian Revolutionary Guard Corps Intelligence Organization, at namatay din ang kanyang deputy. Ang IRGC-IO ay may mahalagang papel sa seguridad ng estado ng Iran, mula sa kontra-espiya, cyber warfare, hanggang sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga panloob na rebelyon o pagkilos ng mga grupong oposisyon. Kaya ang pagkamatay ng leader ng institusyong ito ay hindi lamang symbolic, kundi strategic na paghina sa kanilang command structure. Isa sa pinaka-critical at napakapinong bahagi ng ulat ng Times of Israel ay ang pagbanggit sa tinatawag nilang air corridor to Tehran. Bagamat sa unang dinig ay parang technical term lang ito, sa mas malalim na pagsusuri, ito ay isa sa pinakamaimpluwensyang aspeto ng operasyong isinagawa ng Israel. Dahil dito makikita, hindi lamang ang lakas militar, kundi pati ang lawak ng kanilang intelihensya, teknolohiya at koordinasyon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng air corridor? Sa military aviation, ang air corridor ay isang ruta sa himpapawid na ginagamit ng mga eroplano o jet upang makapasok, makalipad at makalabas mula sa isang partikular na lugar. Sa kasong ito, papasok sa Iran at pabalik sa Israel nang hindi na-detect ng radar, hindi nasasabat ng missile defense systems at higit sa lahat, hindi nakikita agad ng mga kaaway. Ayon sa ulat, matagumpay umanong nakapasok ang Israeli jets sa loob ng Iranian airspace, nakarating malapit sa kabisera ng Tehran. Tinarget ang mga critical na pasilidad at nakabalik ng ligtas. Ang pagkakaroon ng tinatawag nilang air corridor ay indikasyon na may plano, may rehearsal at may access sila sa detalyadong impormasyon kung kailan, kung saan at paano sila makapasok sa himpapawid ng Iran nang hindi nahahalata o nahaharang. Sa isang napakabantay saradong bansa tulad ng Iran, ang ganitong operasyon ay hindi biro. Ang airspace ng Iran ay isa sa mga pinakabinabantayan sa rehiyon. Meron silang surface-to-air missiles, radar systems at interceptor aircraft. Kaya para makalusot dito, nangangahulugan ito na maaaring may ginamit na stealth technology ang mga jets na hindi madaling matukoy ng radar. O kaya may ginamit silang electronic warfare systems na kayang i-jam o linlangin ang mga surveillance equipment ng Iran. Posible ring may covert cooperation o intelligence leak mula sa loob ng Iran o mula sa ibang bansa sa rehiyon na hindi pinangalanan sa ulat. Kapag may ganitong klaseng matinding military operation, lalo na sa isang bansang may kaparehong lakas at impluwensya gaya ng Iran, natural lang na itanong, ano ba talaga ang layunin ng Israel sa strike na ito? Bakit kailangan nilang magsagawa ng malalim na operasyon sa loob ng teritoryo ng isang kalabang estado sa kabila ng napakataas na panganib ng ganti o mas malawakang giyera? Una, malinaw na ayon sa ulat ng Times of Israel, ang operasyon ay hindi lamang simboliko. Hindi ito gaya ng mga airstrike na pang-warning lang o para magpakita ng puwersa. Target ng operasyon ang ilang critical military assets ng Iran.
Ang mga ganitong target ay may partikular na halaga sa kakayahan ng isang bansa na magsagawa ng long-range attacks. Kaya't ang pagpili ng mga target ay tila bahagi ng isang mas malawak na layunin, ang pigilan o hadlangan ang posibilidad ng opensiba mula sa panig ng Iran. Hindi rin aksidente ang sinasabing pagkapatay sa dalawang pangunahing opisyal ng intelihensya ng Iran. Malinaw na ang layunin ay hindi lang pisikal na pagsira ng kagamitan, kundi paghina ng command and control structure ng Iran, lalo na sa aspeto ng kanilang intelligence at strategic coordination. Maaaring magdulot ito ng mas matinding tensyon sa buong rehiyon. Kapag tinamaan ng isang high-ranking official ng isang bansa, natural lamang na maaaring magkaroon ng sagot o retaliatory measures. Ang epekto naman nito sa mga sibilyan, posible rin ang takot, panik at posibleng paglilikas sa mga lugar na malapit sa mga target. Bukod sa militar, may diplomatic effect rin ito. Maaaring humingi ng investigasyon ng Iran sa United Nations o magprotesta sa mga bansa na pinaghihinalaan nilang tumulong sa air corridor. Posible rin magkaroon ng pagbagal o tuluyang paghinto ng mga negosasyon kaugnay sa nuclear program ng Iran kung lalala pa ang sitwasyon. Sa ngayon, ayon sa Times of Israel, nanatiling tahimik ang Israel tungkol sa mga detalye ng operasyon. At sa kabilang banda, hindi pa rin nagbibigay ng kumpirmasyon ang Iranian government sa mga pagkamatay ng kanilang mga opisyal. Kaya dapat nating bantayan ang magiging tugon ng Iran sa mga susunod na araw, pati na rin kung paano magre-react ang ibang bansa, lalo na ang Estados Unidos at mga bansang may presensya sa gitnang silangan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kabilis pwedeng sumiklab ang tensyon sa rehiyon at kung paano ang isang airstrike ay pwedeng magdulot ng domino effect sa buong mundo. Para sa atin dito sa Pilipinas, mahalagang manatiling mapagmatsyag at maalam sa ganitong mga balita dahil posibleng makaapekto ito sa pandaigdigang ekonomiya, presyo ng langis at kaligtasan ng ating mga kababayan sa abroad. Kung nagustuhan po ninyo ang malinaw na paliwanag na ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe ka na rin sa channel para sa iba pang world affairs content at i-share ito sa mga kaibigan nyo na gusto rin ng impormasyon na walang halong fake news o bias. Maraming salamat sa panonood.